na nakakatakot kasi nga dati siyang sementeryo kaya or baka may doppelganger do'n sa loob ng salon. Araw ng patay. Walang muka. Episode 6. Move to heaven! Hello guys, nandito na kami sa bahay. Yan, sobrang saya. As in, grabe, first time namin mag-swimming ng pandemic kaya ang tagal rin, 2020, more than a year kaming hindi nakalabas at nakapag-swimming buong family. Kaya naman, we're so happy that we were able to experience that. And of course, ingat-ingat pa rin kasi we'll never know. Pero lahat naman na kami is meron ng vaccine. Kaya, yeah, hindi ako nag-swimming kasi mainit. Pero masaya naman, super enjoy kami. And nakaka-refresh. Makita ulit ang dagat, na-miss ko ang dagat kahit dito lang sa amin, malapit lang naman siya. Na-miss ko talaga kasi favorite ko nga ang dagat, 'di ba? So, what if yung malalayo pang lugar na dagat, so mas lalong nakaka-miss. Pero ngayon at least na-refresh na ako and I feel like a human being again after seeing the sea. So yun, super saya, super enjoy ang bonding. Maganda dun sa resort as in siguro kaya nakatulong din yung pandemic, luminaw yung tubig dito sa amin kasi hindi ko maalala gano'n kalinaw yung tubig dito, para kaming nasa ibang lugar. Kaya yun, ang saya, masaya. So ta's sakto bago lang 'tong resort na 'to kaya yun, super enjoy kami and yeah, we can't wait to go back there siguro sa summer, ganyan. So yan lang naman and of course tapos na October, super fast, November na agad bukas. And yeah, mga dapat abangan siguro sa November is siyempre malapit ang Pasko, definitely. And ngayong October naman it was, nakakabawi na from the, COVID kaya sana magtuloy-tuloy na siya. So yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Ka nga, kuya. Sige lang. Napunta ka sa ibang lugar. Episode 7. Move to heaven. Hello guys! So happy Halloween. It's already November 1. And do you have any spooky-ooky stories to tell? Kasi we will be tackling mga spooky-ooky stories this week. And is November 1 All Souls Day or All Saints Day? November 1 is what holiday? Kasi nalilito ako dun eh. All Saints Day, All Souls Day. November 1 is All Saints Day. See? Pero, it's kinda like, pag dito sa Pilipinas, November 1 is the day where we go to the mga sementeryo and we visit, 'di ba? Kami nauna na kami, nag-visit na kami dun. So, siyempre ang sementeryo number 1 ang pinakanakakatakot na lugar sa para sa'kin pinakanakakatakot siya na lugar dahil of course nandun yung mga dead. So, the ghosts and the souls are left there. Pero, alam niyo ba yung ibang lugar na mga kunyari building or mall, dating sementeryo na ginawang gano'n, ginawang mall, ginawang building or may mga gano'n talaga. And kaya may mga mall or building na nakakatakot kasi nga dati siyang sementeryo kaya yung mga souls do'n naiwan kaya, it's spooky-ooky. So, for this week, we're gonna be tackling about that, kung ano yung mga spooky-ooky stories. Kung meron din kayo, comment down below and basahin natin yan at tingnan natin kung ano yung mga nakakatakot. Oh my gosh, I'm so scared. So,
Happy holiday, birthday ngayon ng pinsan ko, shout out. Happy birthday! Maraming nagbe-birthday ngayon. November 1, kaya happy birthday sa inyo. So, ang naalala ko lang talaga tuwing November 1 is yung kapag malapit ng 'di ba nagno-November. So, nanonood kami ng Magandang Gabi Bayan. And then 'di ba, sama-sama kami dun sa ano, manonood ng TV, nakapatay pa ilaw tapos magtatakutan kami 'pag super nakakatakot yung mga horror stories. Kaya very ano yan, core memory yan talaga yung naalala ko. Tsaka siyempre after namin magpunta ng sementeryo, yun nga sama-sama kaming kakain, magdi-dinner, ganyan. So, yun lang talaga ang pinaka-naaalala ko tuwing November 1. So, yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Let's templa na. Half lang kasi madami daw. Kalahati. Malalaman natin kung anong lasa. Ano kayang lasa? Ang iniinom mo ay lagi matapang. Ang masasabi. Opo, parang tagilid ka na. So, may kasama siyang creamer pala sa loob. Kaya medyo matamis. Hello guys! So, November 2 ngayon, All Souls Day. And I will share you some of my spookiest stories. So, ito nung kami ay second year high school. Isang araw, kami ay, Christmas party siguro ito. Oo, Christmas party. After Christmas party, nagkayayaan dun matulog, mag-extend dun matulog sa bahay ng teacher namin. Yung bahay nila kasi, meron silang reception hall. So, dun kami natulog sa reception hall nung gabi. And then, ang gulo-gulo kasi ng mga kaklase ko. High school kami, second year. Sa mga 13 years old, ganyan, 12. Sobrang bata. So, edi, gulo-gulo, mga gabi na, madaling araw na, gulo-gulo pa din. Nagtatakutan, ganyan. Tapos, one time, hindi ko alam kung anong oras na to ha. Matutulog na kami noon, para nag-toothbrush lang kami. Tapos, nagtingin ako dun sa salamin. Kasi nga, matutulog na ganyan. Pagtingin ko sa salamin, parang may weird, parang kakaiba yung salamin. Kasi parang naging dalawa ako. So, iba usually nagiging dalawa ka lang kapag, kunwari, nasira yung salamin ganyan. Or parang nakaganon or something, may sira. Di ba alam niyo naman yan. So, sabi ko, bakit naging dalawa ako? Parang siguro dahil hindi naman kasi bukas yung buong ilaw. May isa lang na ilaw na bukas. Siguro na ano lang ako, na guluhan lang ako sa dun sa nakita ko. Eh, di natulog na kami. Tapos kinabukasan, parang nakwento ko sa kanila na parang naging dalawa nga ako, ganyan. Parang na-weirdohan lang kami. Kasi parang, pagtingin namin dun sa salamin, normal naman nung kinabukasan. So parang, bakit gano'n? Bakit ako naging dalawa? Parang nagkagibunshin ako. Or baka may doppelganger dun sa loob ng salamin. So, yun lang naman. Hindi masyado siya nakakatakot. But, weird siya. Na-weirdohan lang ako. Same lang naman yung ginagawa ko. Kunwari na ganyan ako. Na ganun din naman yung isa kong other side. Kasi parang na ano lang siguro na gulo lang yung salamin or something. But yun lang naalala ko na medyo spooky experience. Kasi other than that, wala naman ako na experience ever in my life. I don't wanna experience. I don't have a third eye. I don't wanna have a third eye. Kaya siguro yun lang naman ang mga experience ko. So, tomorrow, isip ako dahil ngayon is November. So, isip pa tayo mga horror stories na narinig ko. Hindi ko na-experience siguro. Isip ako, baka meron. So, yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Pansit! Pizza! Exporting my new vlog, which is the Blendy na sponge and coffee right ni Mama Ann.
Hello everyone. So ngayon, we're gonna be talking about naman the second horror story that narinig ko. Ooh, spooky! So, eto, hindi siya horror, hindi siya month of November nangyari. It was parang mahal na araw. So, 'di ba every time na mahal na araw merong tinatawag na prosesyon. So, sa prosesyon na yon naglalakad kayo, ganyan. And then, mabagal, syempre, mabagal. So, after nung prosesyon, tapos na ang mga misa, everything, pauwi na ang lahat and everyone. So, while the thunders, the mga old ladies, the mga ajumas, pauwi na sila. Akala nila naglalakad na sila pauwi, akala nila may sumusunod sa kanila na yung prosesyon na tapos 'di ba tapos na kasi. So, tapos na yung akala nila sumunod sa kanila yung ano, yung mga santo, ganyan. And then nagtataka sila kasi, yung ano, yung itsura nung sumusunod sa kanila is ano siya, mahaba na ganyan. Mahaba na ganyan. Tapos kuwento lang sa'min 'to, hindi ko alam kung totoo, mahaba daw. And then nagtataka sila kasi 'di ba mahal na araw, so gabi. Ang sumunod sa kanila ay hindi mga santo na pila, kundi isang hulaan niyo, carro ng patay. Gabi tapos may carro ng patay sa likod nila, as in sumusunod daw. Nung kinuwento talaga sa'min ta's sabi ko, "Totoo ba 'yan? Bakit gano'n yung kuwento, eh, mahal araw tapos bakit gano'n?" Sobrang nakakatakot, as in talagang nakikwento sa'min as in nagtayuan yung balahibo kasi goosebumps and everything. Alam niyo ang weird pero tuwing mga gano'ng season, yung mga mahal araw, ang daming spooky-ooky stories na mga naglalabasan, super duper talaga. So tomorrow may kukuwento ulit ako sa inyo. Ito rin, malapit lang rin dito sa'min nangyari. Kuwento lang rin din, hindi ako nakakita, kuwento lang rin. So abangan 'yan tomorrow. So natakot pa kayo sa story ko, comment down below. So, yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Then, Tempurado. Boiling hot. One, episode 8 na kami. Move to Heaven. Hello, hi mabuhay. Today is November 3. So, ngayon naman, ito naman is extension nung kwento ko sa inyo kahapon. So, one time, hindi siya iisang event lang, pero medyo related since about ko dun sa kinuwento ko kahapon. Kung di niyo napanood, i-watch niyo yan. So, ayun na nga. So, meron kasi kami dito sa ano namin, lugar namin, may maliit na chapel. So, kapag merong mga tawag dito, damay or may namatay, so pwede dun iburol yung namatay. So, merong patay, hindi ko maalala kung sino, but may patay. And then, sabi, di ba kasabihan, 'pag sa mga burol, 'wag iiwan ng walang nagbabantay dun sa ano. So, sabi, meron daw dun na burol dun sa ano, dun sa chapel. And then, parang naiwanan yung patay ng walang nagbabantay. Tapos, pagbalik daw nung nagbabantay, ano daw, ang nangyari is parang yung tawag dito? Yung kabaong is lumulutang na siya.
So, hindi ko alam kung totoo yun or not, pero yun yung naalala ko na kwento ng pinsan namin. Hindi ko alam kung totoo yun. Hindi naman siya yung nakakita, hindi yung pinsan ko. Kwento lang rin sa kanya. So, parang kwento-kwento, gano'n. So, yun, nakakatakot siya kasi kung i-imagine niyo, kayo yung nagbabatik, kita niyo biglang lumulutang yung yung kabaong, 'di ba, sa loob pa ng chapel. So, yeah, it's really, really scary and spooky. So, kaya may experience ba kayong ganyan? Comment down below kasi ayoko ma-imagine na ako yung makakita na ganyan. So, yun lang naman po for today. Tomorrow, isip ako ng mga scariest stories na nakwento sa akin or na-experience ko. So, that's all. See you guys again tomorrow. Bye! Merienda balls, pancit canton. Hello, hi mabuhay. Today is November 4. So, may kwento naman ako. Ito naman, of course, kwento lang rin sa akin ng pamangkin ko. Nagsiswimming kasi kami, so wala kaming magawa, wala kaming mapagkwentuhan sa swimming pool. So, kinawento niya to sa amin. Meron kasi siyang third eye. Marami na siyang experience ever sa mga ganyan. Sa bahay nila, nakakatakot yung bahay nila. Marami daw something. Experience ko dun sa bahay nila, wala naman kasi nga, wala naman akong third eye, so buti na lang. Pero nakaka-spooky din dun sa bahay nila. Malaki yung bahay nila, super big. But, yung kwento niya is hindi dun sa bahay nila. So, ito, kwento niya sa school. So, ngayon, siya ay cleaners, parang ganyan. So, naiwan siya sa naiwan siya sa school, naglilinis. And then, nag-CR siya. Pag CR niya, meron daw na umiiyak dun sa loob ng CR. And then, yung, syempre, kukonti na lang sila. Kukonti na lang sila dun sa school. So, pagkatapos niya mag-CR, umalis na siya. And then sabi nung mga, kasama niyang iba, sabi, ikaw ba yung naiyak dun sa, dun sa CR? Sabi niya, hindi daw siya. And then, nagtatakutan na sila ganyan. Tapos, parang, hindi ko sure kung saang, school. Kasi yung school namin at school niya, isa lang. Pero kasi yung building ko, parang iba na sa building niya kasi ibang generation na ako, higher. So, hindi ko alam kung saang banda yung kwento niya na nakita niya to. Kasi, nandun daw siya, pauwi na siya. So, solo na nga kasi nag-cleaning siya. And then, naglalakad daw siya. Kasi madilim doon sa school. Pagtingin daw niya dun sa isang room, meron daw babae na walang muka, na naka-white daw. Tapos, wala daw muka. Tapos, basta naka-white, edi takot daw siya. Kaya nagtakbo na siya. Takbo na siya pa uwi. So, nung kinikwento niya sa amin, nakakatakot kasi as in, kita mo sa kanya na hindi siya nagagawa ng story. As in, habang kinikwento niya sa'yo, parang nandun ka din na totoong nakita niya talaga na yung babae nga daw nang walang mukha na naka-white. Kaya, super takot talaga kami nung nag-goosebumps talaga kami nung nagkukwentuhan kami. So, yun lang ang naalala ko na pinaka nakakatakot niyang encounter sa school. Kaya, ayan. So, tomorrow naman, iisip pa ako kung ano pa yung mga scary and spooky stories ngayong November. So, that's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Barbecue. Ulam. Siguro, nawala ng panlasa. Gatas na green. Last episode na kami. Episode 10. Move to heaven. Hello everyone. Today is November 5, 2021. So, ito naman, kwento naman to ng mga nakakatakot na stories, spooky stories. So, kwento to ng pinsan ko. Nasa lamay sila ng classmate niya, tropa niya, sa Baguio. Alam niyo naman ang Baguio, nakakatakot, di ba?
So, dun kasi kami nag-aral. So, nauna akong bumalik dito sa Lucena, siya naiwan dun. Kaya ang dami niyang friends dun, ako wala akong friend dun. So, yun. Nandun siya sa lamay ng friend niya and then hindi niya kilala yung kamag-anak nung friend niya yung namatay. So, nandun sila sa lamay, ganyan. Tapos nagtataka siya yung dun sa medyo dulo ng upuan, dulo or unahan, ta's may upuan dun. May matanda na hindi hindi pinapansin ng mga tao dun, hindi pinapansin. Ngayon nagtaka siya, tinanong niya, sabi, "Ba't kanina pa yung matanda dun hindi niyo pinapansin?" And then, sabi niya, alin dun? Anong itsura?" Tapos tiningnan niya yung hindi kasi siya natingin dun sa hindi siya natingin dun sa patay. So, tiningnan niya yung picture nung 'di ba dun sa kabaong. Gulat siya, yung matanda pala nakita niya is yung namatay na babae, babae yata, matandang babae, na sabi niya, "Ano ka ba, yun yung yun yung patay." And then super takot siya, as in, sabi, "Wag mo ako anuhin ng wag mo ako lokohin." Akala naglolokohan sila pero super, as in, nakita daw talaga niya yung matanda dun, na nandun sa hindi nakikita nung iba, siya lang nakakakita. Kaya nakakaloka, super scary nung pinaka-scariest niya na encounter ever sa Baguio. Uy, alam niyo yung mga taga Baguio, maraming horror stories diyan. Kami nung nag-Baguio kami, wala naman kaming horror story. Ako wala kasi tumira ako dun. Pero sila meron dun sa bahay namin na tinirahan. I think dun sa labas, meron daw dun. Sa baba. Pero yung sa loob ng bahay, parang wala naman. Pero dun sa baba, kasi madilim dun, tas maraming puno. Parang meron daw dun. So, ewan ko. Kasi wala naman ako na-experience. Hindi naman ako lumalabas ng gabi kasi ang out ko is parang mga 5 or 6. 6 na yung pinaka-late. So, nasa loob na ako ng bahay nun and wala naman ako na-experience na anything spooky sa Baguio. So, yun lang naman po for today. Pero maraming horror story sa Baguio. Bakit kaya? Hindi naman siya dating libingan. Pero ba't ang daming horror story sa Baguio? Kung may alam kayo dyan, comment down below kung bakit. So, yun lang naman po for today. See you guys again tomorrow. Or ulam is pork chop. Yan. Hello guys! So, it's the end of the week na, November 7 na, and I hope you guys enjoyed kung sem break nyo, kung may sem break din kayo guys, baka tapos na, or start pa lang ng, na bukas, ng bagong pasok ulit. So, kayo guys, ano ba yung para sa inyo, meron kasing mga tao na kapag nanood ng mga movies, ng scary movies, hindi nakakatulog, napapanaginipan nila. Super natatakot sila. Ako hindi naman ako gano'n, hindi ko naman napapanaginipan. Pero if ever na naginip ako, mananaginip ako ng mga nakakatakot, mga scary, nilalabanan ko or alam ko or aware ako na hindi siya totoo. Na parang nagiging action siya, fantasy, kasi nagkakaroon ako ng powers. Nilalabanan ko siya sa panaginip, nagiging gano'n kasi aware ako na it's just sa panaginip. Hindi ko alam kung bakit, super ang lakas ng awareness ko 'pag nananaginip ako. Siguro dahil paulit-ulit na siyang nangyayari na alam ko na hindi ito totoo, it's just sa panaginip. Siguro dahil gano'n kaya aware na ako. So, yun, kaya hindi ako, kung meron mga nakakatakot na napapanaginipan ako, yun ang nangyayari, nagiging siya, fantasy. Kasi bigla akong nagkakaroon powers, inaaway ko yung aswang or whatever. Ganon. Kayo ba? Comment down below kung ano yung mga experiences sa panaginip na pag mga horror, ganyan, na after nyo manood, napapanaginipan nyo rin ba, ganyan, or hindi kayo nakakatulog, natatakot kayo mag-CR, ganyan. So, comment down below.
So, yun lang naman po for today and for this week. And tomorrow is another day. And we'll see you guys again tomorrow. Good night. Mura lang kasi siya. 800 only. Ang hirap niyang iswatch. Kasi don't judge. Kamali siya ganyan. Kasi merong malalim na reason.